At naghahanda pa rin tayo ng mga pagkain para sa babies na masarap pero madali lang gawin sa bahay, di ba, Bettina? Tama yan, Chef. Not to mention, syempre, masustansyang pagkain na pasok sa kampanya ngayon para isulong ang first 1,000 days ni baby para sa tamang nutrisyon at kalusugan nila. Tama ka dyan. At ngayong gabi, 2 dishes ang ipagkikita natin sa mga kapuso natin. Mga pagkain na pwedeng iluto ng mga mami kapag sinisimula na nilang bigyan ng solid food ang babies nila. Yes, and here to join us para ipaliwanag pa sa atin further ang halaga ng tinatawag na complementary feeding sa mga babies is Miss Diane Christine Cornejo. Nutrition Officer 3, Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council. Tama po yan. Welcome, Miss Miss Cornejo. Yes, thank you po and magandang gabi po. Yes. Magandang gabi po. We're excited sa mga ituturo mo sa amin, sa mga nanay, lalo sa mga naman. breastfeeding moms. Alam mo na pakita programa ng INC, no? Yes. Ready na tayong pagluto. Simulan natin ito, Bettina, ang ating chicken and tofu cutlet and fruits pudding. Hurting. Ang gagawin lang natin ay fork. Durugin lang sa fork. Yan. So, ma'am, itong recipes na pine-prepare natin ay ang suggestion ng NNC para sa complementary meals na tinatawag. Yes. Kasi ang kampanya ngayon ay napakahalaga daw ng first 1,000 days. Ang bukod sa ina-advocate po natin yung exclusive breastfeeding hanggang 6 months ni baby, pagpatak po ng 6 months ni baby or pag na andyan yung 6 months na, kailangan na po natin mag-introduce ng iba pang pagkain bukod sa breast milk. So dito, pwede na tayo mag-introduce ng solids like ginagawa nating recipe Yes, po. today. And then, pati na rin po ibang liquids. So this is kumbaga yung start ng complementary feeding, pagpatak ng 6 months. First 1,000 days po, nagsisimula siya pregnancy ng ating... Sa tiyan pa Yes, lang. pregnancy pa lang. So, nagbubuntis pa lang si nanay. Tapos, idagdag natin yung first 2 years ng bata. So, yun yung total ng 1,000 days. Ito yung tinatawag natin, kumbaga, golden window of opportunity. So, as much as possible, ang ating po nating ina-advocate ngayon is first 1,000 days, agapan po natin. So, it's always the prevention. And also, pag ganun, naaalagaan na rin natin yung nutrition ni mommy, pati na rin po yung nutrition ng baby. So, not just on the stunting, pati na rin po yung performance niya sa school, yung bibo yung ating mga anak. Ano po? Yes. Wow, ang ganda naman ng paliwanag. Yes. Alam mo, talagang bukod sa kaalaman ng mga ganyan, yung mga viewers natin, kasi normally sa idol sa kusina, worldwide nanonood yung mga nanay, kaya Yes. tumpak na tumpak yan sa Correct. mga nag-aasawa pa lang at magkaanak pa lang. Tama. Para meron na silang knowledge before they even reach that stage. Yes, tama yun. Kaya ito na. Itong gagawin ng cutlet natin, parang croquettes, no? Yes. So, nilagay ko na po yung tofu, tapos flour, then yung chicken. Okay. Then, of course, yung ating mashed pumpkin. Yes. Okay. Tapos, ilagay natin ang itlog. Ma'am Cornejo, wala po siyang salt. Yes, Yes. po, totoo po yan. For this particular recipe, meron na po siyang protein, meron na po siyang calcium, and so, kompleto na po yung magiging source for our babies. Yes. Basta po tatandaan lang, lalo na po pag, syempre ito po ay mga babies, no, ano po, maliliit pa po ang tiyan. So, kailangan po mash talaga, or kung kaya, blenderize, hanggat pong kaya yung pinakamaliliit na portion sizes. Tama. Ma'am, para lang sa kaalaman ng lahat, Yes. para lang ma-define natin, no, ano yung tinatawag na complementary meals? So, complementary, nag-introduce po tayo ng solids, pero nandiyan pa rin po ang ating breastfeeding. Andiyan pa rin po ang ating breast milk. Sa totoo lang po din, sa ating mga recipes, karamihan po ng ating mga creative moms, ano, sa mga recipes po, nilalagyan pa rin po nila ng breast milk. Yes. Kasi hinahanap pa rin po yun ng ating mga anak. So, nai-introduce na po siya sa solids, tapos kung ano na rin po yung kinakain ng mismong pamilya. For 6 to 8 months po, so mga 2 to 3 meals ang pwede nating madagdag na complementary feeding. So mga small portion sizes, kasi sinasanay pa lang natin siya, no, for solids. And then pagpatak na 9 to 11 months, pwede na tayong mag 3 to 4 feedings. So this is apart pa rin from breastfeeding. Huwag po nating kakalimutan lagi yon. Hi. Meron na. Yes, ito habang nagkikwentuhan kayo, pinafry ko na Bettina. yes. Ang tawag yan ay quenelle, right? Ma'am, we believe na, di ba, dapat po ang bata, varied ang mga Yes. pagkain na ibinibigay. Ano po ba yung tamang kombinasyon o ano-ano po bang mga pagkain ang dapat na ibinibigay sa bata para sa mga complementary meals Okay. nila? Dito po kasi, pag nag-introduce tayo sa bata, parang kung ano na rin po yung kinakain ng matatanda. Pero ang pinagkaiba lang po, yung portion sizes and yung pong manner ng pag-introduce natin. So, kailangan po nila ng grains, sources ng grains, legumes, nandyan din po yung ating protein sources like this recipe, meat
meat and poultry, and then yung ating dairy products. Of course, our fruits and vegetables na rich in vitamin A, and we also have a lot of other fruits and vegetables na rich in vitamins and minerals, and also pati na rin po yung eggs and then yung milk. Oh, So, a kumpleto. total of 7 Yes, food 7 groups, food ma'am. groups po siya. Ang dami. Ang complementary feeding po, hindi niya po kailangan maging magastos. Kung ano po yung nandyan na kinakain ng pamilya, yun na din po yung para sa ating mga babies. Tama. Okay, ikaw na magbaliktad. Okay po. Then ang hiwain ko po yung ating prutas for the fruit pudding. Good. Hiwain lang natin ng maliliit na cubes. Ito katulad itong papaya, di ba? Para at least meron siya pa rin konting texture tsaka kagat. Oo. Pero maganda pa rin yun, ika nga lagi ang nanay masaya, di ba? Sa ating mga tagapanood, yung mga nanay din po, inaalagaan din. Because kumbaga sila ay nagluluto ng ating mga pagkain. Sabi nga nila, ang mga pagkain, sinuserve na may pagmamahal. Ayun. Yes. O, di ba? Chop-chop lang. Tapos bayabas. Pogi! I love you too. Grabe na to, ha? Kaya yan ang kagandahan talaga. Pag ang tao masaya, ang nanay masaya, nako, wala ka pong problema. Marami po talaga ang maibigay na masaganang pagkain kapag masaya ang magulang. Correct. Okay. Right. So, this time is, pwede mo ilagay 2 bits. Yan. Ilagay lahat ito. Then last one is the banana. Ma'am, meron po bang specific na uri ng saging na pwede o mas mainam pagka-baby? Actually, not necessarily naman po. Wala naman. Yes po. Dahil lahat naman po ng banana, ang gusto rin natin, ang hinahabol pa rin naman natin yung vitamin and mineral content. Yes. Ano nga ang meron sa banana? Potassium. Para sa tuhod. Tama. Okay, banana. Yes. There you go. So, lalagyan ko lang po siya ng herbs. Of course naman, ito kasi mabango eh. Sa ilalim, Okay. bago kilagay yung ano. Bago kilagay. Kinche po. Dito kilagay yung prutas, di ba? Yes. Para pinaka-garnish. Wow. Ilagay ko lang dito. Di ba ganda? Wonderful. Alam mo, ma'am, I really admire the National Nutrition Council. kasi every year po, hindi kayo nawala sa aming programa. Thank you for trusting us. Be one of Maraming your salamat part din of po. your program. Yes. Isang karangalan po. We work together as a team, no? Yes. Kailangan dyan. Extra efforts from the government. Tama. Maganda po yun. Ng ating pudding. Oy, malapit na Malapit po na siya. siya. Konti na lang. Kailangan medyo malapot-lapot siya ng konti. Opo. Bago Yes na po. tilagay dito. Sige lang, konti na lang. Malapit na po yan. Oh, ha! O, di ba? Alright! Alright, ito na, Betena! Ito na, dalawang nutritious dish para sa malusog na kinabukasan ng babies. Chicken and tofu cutlets and fruit pudding. B1 Bito, serve na yan! Here you go, ma'am. Thank you. Yan ang ating fruit pudding. Ma'am Miss Cornejo, Dayan? yes. Ma'am Dayan, how is it? Masarap po siya at sigurado ko magugustuhan ito ng ating mga actually children, ano po. And also for our toddlers po, pwede rin po nila tong snacks. Correct. Magandang baon na idea to. I'll do this for gum. How about this one, ma'am? Kung napansin niyo wala tayong nilagay na sugar. Pero yung mismong sugar ng fruits, yun yung nagbigay ng sweetness sa ating pudding. So it's very good and I think magugustuhan din siya ng ating mga iba pang mga bata or children sa bahay. Thank you, Miss Very Dayan. nutritious Ako, ang talaga. galing. Nag-enjoy ba kayong lahat? Very good! O di mga mami, dagdag na ang mga recipes na ito sa mga pagkain ihahanda ninyo para kay baby. Tama. At syempre, thank you to our friends from the National Nutrition Council. Maraming salamat po sa pag-share sa atin ng useful tips on complementary feeding of babies, especially kay Ms. Dayan Cornejo, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. Any other last-minute reminder sa ating mga mommies? Para po sa ating mga mommies, tandaan po natin, ang complementary feeding po ay pagpatak po ng 6 months ng ating mga babies, mag-i-introduce na po tayo ng solids and other liquids. Hindi po ititigil ang breast milk from this period. And then, tandaan po natin, when we introduce complementary feeding, yung tamang timing. So, pag 6 months na, hindi po bago mag 6 months or hindi po after. And then, tandaan po natin yung kanina, yung adequacy, yung importante po na merong variety.
Para na rin po ito sa atin, para pag lumaki po yung ating mga anak, hindi na rin po sila magiging pihikan sa pagkain. Yes. And then preparation of food, of course, and yung active feeding. Maganda po na meron tayong bonding sa ating mga anak. Nakikita natin kung ano yung mga kailangan nila based on the signs that they're giving us. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat once again. Galing. Miss Deb Cornejo. Oh. Tandaan mga mami, sa first 1,000 days ni baby, pahalagahan para sa malusog na kinabukasan.